Nasangkot na naman mga tol ang mga DDS vlogger, sabing gano'n ni PNP Chief General Torre mga tol. Dahil nga daw sa mga ginagawa ng mga DDS di umano, sabi rito, na pagpapakalat na mga video na kung saan ay pinapalabas nilang sobrang daming krimen, sobrang gulo ng Pilipinas. Kahit na yung mga videong ipinapakita nila ay hindi naman sa Pilipinas nangyari kundi sa ibang bansa. Noon ko pa tinalakay ito noon na pa natin pinag-uusapan to mga tol. Pumunta ka ng TikTok, pumunta ka ng FB, may makikita ka doon mga video kung saan nagkaroon ng mga barilan, nagkaroon ng mga krimen at sinasabing, ganito na talaga kagulo ang Pilipinas. Salamat kay Bangag, di ba? May mga gumaganon pa. Ibalik nyo na si PRRD dito sa Pilipinas. Ibalik nyo na. At tila baga kapag ibinalik si PRRD dito sa Pilipinas, siya pa ang presidente. Hindi naman Di ba? Tapos na termino niya So ano pang gagawin dito ni FPRRD? Unang-una, matanda na rin si FPRRD. Hindi naman na siya presidente. So kahit ibalik mo siya, uuwi na lang yun dun sa bahay nila at magpapahinga na lang. Kaya hindi ko rin maunawaan dun sa mga nagko-comment kung anong utak meron din no? Ang kalaban nila pag ibinalik si FPRRD, hindi natin kinokontrang ibalik siya rito kung mas mabuti nga kung maibabalik siya. 'Di ba? Kasi alam nyo naman mga tol, hindi rin tayo sang-ayon doon sa pagpapadala sa kanya. Ako ewan ko sa inyo, alam ko sang-ayon kayo sa pagpapadala sa kanya sa ICC 'Di ba? Pero mga tol, kung sakasakaling ibabalik si FPRRD rito sa Pilipinas, hindi naman na siya presidente. So ano pang magagawa niya para doon sa mga nangyayaring kaguluhan, 'di ba? Pero hindi yan ang topic Pag-usapan natin itong balita na kung saan ay binatikos ng Philippine National Police ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng pagpapakalat ng mga fake news o peking balita. So panoorin natin to mga tol. Walang makuha itong mga DDS vloggers. DDS vlogger, yung nagkuhan yan. Ang nag-post niyan. Ako magagalit mga DDS nito. Which is totoo naman. It is an outrage. Totoo naman daw. Di ba? Kaso nga lang, ang incident yung pinapakita niya, wala sa Pilipinas. Yun lang. So it's crazy. Comment nga kayo sa ibaba mga tol kung kayo ba ay nakapanood na rin ng mga mararahas na video, na kung saan ay magulo na ang Pilipinas. Yung iba, may napanood ako dito sa Pilipinas nangyari, naganap. Pero napanood ko na yon mga tol nung matagal na panahon na. Hindi pa ako nagre-reaction video mga tol, napanood ko na yung video yun. Kumbaga, nire-upload lang ngayon para sabihin ito yung nangyayari ngayon. Hindi, baka nga yung biktima ng krimen na yun, wala na dun sa sementeryo, tinanggal na Kasi sobrang tagal na talaga nangyari. Walang magawa. Ganito inilarawan ng Philippine National Police ang mga kumakalat na video sa social media na tila nagpapahayag ng kawalan ng kaayusan sa bansa. Gaya ng 3 individual na nagharang na mahabang upuan sa kalsada na tila pinalalabas na nangyari sa Pilipinas. Ayon kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III, base sa kanilang investigasyon, sa Indonesia nangyari ang nasa video. Grabe nakakahiya yung mga taong nag-a-upload nito. This is a violation of community standards. Pinapakita na may mga kabataan na naglagay ng upuan sa gitna ng kalsada. Ang problema, nasa Indonesia yan. Alam mo, dyan nagkukulang si Meta Diba? Alam naman natin mga tol na meron na ring monetization dun sa FB. Diba? Pero dapat sinasala ni Meta yan Katulad na lang halimbawa rito sa YouTube. Hindi ka pwede basta-basta mag-re-upload ng video na kinuha mo sa ibang YouTuber. Kumbaga halimbawa, ida-download mo yung video niya tapos i-re-upload mo. Bawal yun. Pwede yung halimbawa katulad nito. Nagbibigay tayo ng kumbaga panibagong mukha sa video doon sa topic. Hindi yung basta ina-upload lang natin, hindi yung basta nare-re-upload lang natin. Nagbibigay tayo ng commentary, nagbibigay tayo ng effort, nagbibigay tayo ng pahayag, ng reaksyon doon sa mga videong pinapanood natin. Hindi pwede yung kukuha ka lang basta-basta tapos i-re-upload mo. Ganun kasi sa Meta Ganun nung nangyayari. Etong mga nag-a-upload na to, rin din yan pera-pera lang din Kumikita sila Mas maraming views, mas maraming comment, mas maraming engagement, mas malaki ang kinikita.
So yun ang problema. Pero dahil namomonitor na ng mga pulis, ng mga ating kinauukulan, ng pulisya, pwede na nilang i-request na ipa-take down o patanggal yung mga ganitong video. At syempre mga tol, kung sino man yung nag-upload nun, dapat mahaharap din sa consequences. Diba? Pwedeng ipatanggal na rin mismo yung page niya, katulad halimbawa ng ginawa nila doon sa mga nagpo-promote ng sugal. Diba? Pinatanggal nila. So etong mga to, mga tol, nakakagulo rin niya sa Pilipinas eh. Pwede nilang ipatanggal yung mga ganyan. Kayang-kaya ng ating mga kapulisan yun o kayang-kaya ng ating mga kinauukulan. Diba? Mabuti sana kung i-upload nila yan tapos mayroong magsasalita, o etong mga bagay na nangyaring to, hindi naman sa Pilipinas to, kaya ingat-ingat kayo sa mga sinasabi ninyo. Eh wala eh. Basta i-upload na lang nila yan, tapos bahala na kayo mag-comment dyan, di ba? Ang plate number, Indonesian plate. Bukod sa nasabing video, Eto rin, yung pinagtataga, naputol yung braso. Di ba? Ito, napanood ko rin to mga tol. Ito, hindi rin sa Pilipinas to eh. Hindi rin sa Pilipinas yan. may isa pang nagpapakita ng pagpasok ng isang individual sa loob ng bahay at pinagtataga ang nasa loob. Yan nangyari sa Vietnam. Time nga ni tatay nila, may na-Armalite nga sa gitna ng Commonwealth eh. O, di ba? Proud pa sila. Di ba? And nung time nga daw nung tatay nila Tatay Digong ang tinutukoy niya. May na-Armalite pa nga daw sa Commonwealth sabing ganun. Proud pa sila. Wala na talagang magawa, kundi ito na lang ang kanilang ginagawa. Pasamain ang mukha ng ating bansa na para bang napakagulo natin. Hindi rin aniya sa Pilipinas nangyari ang pambubuli at pambubugbog sa isang estudyante na nag-viral sa social media. Ang mga markings na yan, tiningnan natin sa mga t-shirt ng mga markings, wala talaga sa Pilipinas yan. Sinabi ni General Torre, malisyoso ang pag-upload ng video para palabasin ang magulo sa bansa. Kaugnay nito, gumagawa na aniya ng hakbang ang PNP laban sa mga nagpapakalat ng mga fake news kagaya ng natura mga video na nagpapakita o naglalarawan ng hindi magandang imahe ng pulis. Pero ako mga tola, not necessarily na DDS agad-agad yung mga nagpapakalat nito. Kasi meron tatlong rito sa Pilipinas Hindi lang naman DDS at saka PBBM supporters ang nandirito Andirito rin ang mga dilawan. At meron din namang mga tao na walang pakialam dyan sa mga yan. Basta ang gusto nila, engagement. Ang gusto nila, maraming manood sa kanila at dahil nga kumikita sila. O bahala kayo mag-away-away basta ako pumepera. Ganon. Mga tol, ang mga nagko-comment, yun, siguro yun yung mga iba doon, mga DDS, yung mga lalo na yung mga sumisigaw ng ibalik na si FPRRD sa Pilipinas para umayos na ulit ang Pilipinas. Na hindi natin alam kung sila ba'y nakapag-elementary man lang o kaya nakapag-high school para sabihin nila yon. Kasi wala naman talagang mababago Kahit ibalik mo pa rito sa Pilipinas si FPRRD, hindi na siya ang presidente. Anong gagawin nun? Diba? Kahit ibalik mo siya rito, hindi na magbabago ang nangyayari ngayon sa ating daigdig o sa ating bansa kasi hindi siya ang presidente. Si Marcos pa rin. Diba? Pero again mga tola, para sa akin lang naman, hindi naman agad-agad DDS yung nag-a-upload nito. Maliban na lang kung i-upload to ng isang tao tapos biglang may caption na ganito na kagulo ang Pilipinas, please bring back home Duterte o PRRD. Yun, malamang DDS yun. Again nililinaw ko yung mga DDS dyan. Sinasabi ko na hindi naman porket nag-a-upload ng ganito kayo na agad. No? Pwedeng dilawan, pwedeng pinklawan, o pwedeng mga gusto lang pumera sa social media. Kaya dapat talaga si Meta maghigpit sa ganyan Hindi naman totoo. So ngayon, ito papatake down din natin ang vlog na ito at kakasuhan din natin. Ayun. Isang vlogger Actually, hindi nga vlog yun Re-upload lang talaga yun. Kasi ang vlog, yung ganito. Yung nagsasalita ka, video, log, di ba? Vlog. Nagsasalita ka, nagbibigay ka ng konteksto, nagbibigay ka ng salita mo, galing sa'yo, perspective mo, POV mo, habang naka-video. Yun ang vlog. Pero kung kukuha ka lang ng video from somewhere, tapos ire-upload mo, walang vlogger Walang tao So hindi vlog 'yun, 'di ba? ang kinasuhan sa Cebu matapos na mag-post ng video ng isang away sa post na pinalabas na insidente ito ng snatching. Leia
Ilagan. Dapat talaga masampulan yung mga yan eh. Anyway mga tol, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi sa mga to? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.